Good day everyone. For this video, we are going to talk about Module 1, which entitles Units, Physical Quantities, and Vectors. So all of my discussions here is based in University Physics with Modern Physics 13th edition by Young and Friedman. So as we start this discussion, let me introduce first to you our learning goals for this module. So by studying this chapter, you will learn three fundamental quantities of physics and the units physicists use to measure them. So ano-ano nga ba yung yung three fundamental quantities na ginagamit natin sa physics. Then the next learning goal is how to keep track of significant figures in your calculation. So we are also talking about discussing significant figures for this module. The third one, the difference between scalars and vectors and how to add and subtract vectors graphically. So pag-uusapan din natin dito yung scalar quantities and vector quantities. And also, yung solutions on how to add and subtract these vectors graphically or yung manual na solution. Then the fourth one, what the components of a vector are and how to use them in calculation. So ito na yung sinasabi kong manual. So by getting the component, pwede nating ipag-add yung mga vectors. So mamaya mapag-uusapan natin yan. The next one is what unit vectors are and how to use them with components to describe vectors. So pag-uusapan natin kung ano yung ibig sabihin ng unit vectors and kung saan ito ginagamit. And the last one is the two ways of multiplying vectors. Okay. So, ayun, proceed na tayo dito sa 1.1 which is the nature of physics. Let's define first what is physics, ano? Pag sinabi po kasi nating physics, guys, physics it is one of the most fundamental of the sciences. So ang ibig sabihin niyan, um ginagamit po itong physics sa science in order to formulate theories or any concepts regarding the surroundings no, or the world. So parang ganun yan. The nature of physics. Physics is an experimental science. So yung nature po ng physics is experimental. Ano? So yun yung nature niya. Physicists observe the phenomena of nature and try to find patterns that relate these phenomena. These patterns are called physical theories or when they are very small established and widely used physical laws or principles. So kapag sinabi po kasi nating theories guys, hindi ibig sabihin theory siya, sabi-sabi lang gano'n or it is just a random thought or an unproven concept. So hindi 'yun yung ibig sabihin ng theory. Pero ang ibig sabihin niyan talaga, a theory is an explanation of how natural phenomena based on observations, syempre, at mga accepted fundamental principles. So, ano yung best example ng theory? So, yung best example niyan is yung theory of biological evolution. So, hindi lang naman basta sinabi na galing tayo sa family ng mga unggoy or specifically chimpanzees, no? It is based on truths and proven facts. No? So, dumaan yan sa maraming experiments, maraming pagsusuri ng mga biologists natin to found out that yung mga genes or mga chromosomes that is related or that is found in human are related sa mga sa mga family ng unggoy or mga chimpanzees. So, theory is based on experiments pa rin naman. Okay. So, 1.2, solving physics problems. So, paano nga ba tayo nagsosolve ng physics problems? At some point in their studies, almost all physics students find themselves thinking, I understand the concept, but I just can't solve the problem. But in physics, truly understanding a concept means being able to apply it to a variety of problems. So, kapag sinabi po kasi natin naintindihan na natin yung concept ng physics, ano yan, kapag masasabi mong naintindihan mo siya, kapag kahit anong klaseng problem na yung iba 'to sa'yo, which is related din dun sa concept na tinuro, masasagot mo at masasagot mo yun. So, dito sa physics, more on concept based tayo.
Kailangan intindihin niyo yung bawat concepts in order for you to solve all kinds of questions na pwedeng ipa-exam or ipa-quiz ko sa inyo in the near future. Ano? Okay ba? Okay. So, learning how to solve problems is absolutely essential. You don't know physics unless you can do physics. So, sabi dito, hindi mo daw malalaman or hindi mo maiintindihan yung physics kapag hindi mo siya ginawa mismo. So, expect some experiments or laboratories pero wala naman tayong ano no, lab room, yung mga lab equipments natin. So, gagawa tayo ng paraan para at least man lang matry yung ano 'no, makapag-experiment na yung related sa bawat modules na i-di-discuss natin. So ito yung mga steps guys in how to solve physics problems. So yung una daw, identify. So ano i-identify mo? So sabi diyan, identify the relevant concepts. So kapag nabasa mo yung tanong, siyempre, identify mo kung ano yung concept na pwede mong i-apply doon sa tanong na yon or doon sa problem na yon. Okay, so after that, kailangan mong malaman or kailangan mong alamin kung ano yung target variable, kung ano yung kinukuha, kung ano yung gustong kunin, ano yung required, gano'n. Then number two, set up. Ano yung si-set up mo? Set up the problem. So, given the concepts you have identified and the known target quantities, choose the equations that you'll use to solve the problem and decide how you'll use them. So, dito sa setup, pipiliin mo na kung ano yung mga formulas na kailangan mo para ma-solve yung ano no, yung required doon sa problem. Then the third one is execute. Execute the solution. So dito, gagamitin mo na yung formulas na nahanap mo or na nakita mo sa utak mo. Siyempre, memorize mo yung formulas na yan. I-execute mo siya. Ano? Then after that, evaluate. So after executing this one, nakuha mo na yung ano, yung sagot, i-evaluate mo ngayon yung sagot. Kung um, itong evaluate yung sagot to or evaluate the answers. Kailangan mo i-compare yung sagot mo doon sa estimated values. Halimbawa, kapag ka naman pinag-multiply mo yung 0.001 times 0.00 something na naman, tapos yung lumabas na sagot is whole number, di ba? Yung initial estimate mo doon, dapat yung sagot is less than zero. Nagets niyo yung ano, example ko? Halimbawa, ano, minultiply mo ay yung ginawa mo lang naman dun sa solution mo is pinag-multiply mo yung dalawang ano, um, numbers which is 0.01 multiplied by 0.589. Pero yung nakuha mong sagot sa calculator mo is whole number. Ano? Whole number. So, halimbawa, nakuha mo is 1.3 which is ano no, parang medyo tagilid tayo dito sa sagot na to. So, kailangan evaluate mo kung ang tawag dito, realistic ba yung nakuha mong sagot. Siyempre dito sa ano pa lang, dito pa lang sa part na to, meron ka ng initial estimate ng magiging sagot, which is less than zero something. So, kailangan mo yun, ano, kailangan mo mag-ingat dito sa mga sagot sa physics. Next, idealize models. In everyday conversation, we use the word model to mean either a small-scale replica, such as model railroad, or a person who displays articles of clothing or the absence thereof. So sa ating mga engineering, ginagamit natin yung model to describe or para ma-feature yung mga different elements that is present doon sa structure or doon sa project. No, gumagawa tayo ng um, replica. So ito yung mga ano no, yung model na tinatawag. In different ano yun in different um view, ano, in different view yun. So ang ibig sabihin niyan, kapag sinabi kasi nating model, yun yung una nating naiisip bilang isang ano, civil engineer. Gumagawa tayo ng miniature, yung maliit na ano, version ng ating plan or
ng ating project tapos prine-present natin, 'di ba? Prine-present natin sa may-ari or sa isang company. Napanood niyo yung ano, yung vlog, isang vlogger na gumawa ng ano, ng project or design na yung inspiration ng ginawa niyang ano, architectural plan or building is yung Banawi Rice Terraces. Kilala niyo yun? Yung vlogger na yun? Okay, yun. Isang example yun ng model. In general, no? Pero dito sa physics, guys, a model is a simplified version of a physical system that would be too complicated to analyze in full detail. So, itong model daw, guys, ito yung pinas-simplest form ng isang body. Okay? Para mas ma-analyze natin ng maayos. Kasi guys, kapag ka ano, sa experimental, pag nag-experiment ka no, sa physics, pag nag-experiment ka, pag kinonsider mo lahat ng mga um, elements na present dito sa no, surroundings natin, no, dito sa atmosphere, puwedeng maging ano 'yan, parang, mas maging complicated yung magiging experiment mo. So, magbase na lang tayo dito sa example na 'to para maintindihan niyo kung ano yung model 'no. Dito sa letter a real baseball is in flight. So, imagine mo daw na yung isang baseball is hinagis mo sa air, ano. Then itong baseball na 'to, of course, meron niyang direction of motion which is pa ganyan. So, halimbawa nandito, mula dito yung ano 'no, mula dito ito yung initial point niya. Hinagis mo siya pa gano'n. So this is the direction of motion. Sa reality, yung bola na yan, pag hinagis mo, syempre ikot yan. Ito, meron siyang rotation. Yan, merong rotation. Next, ano pa yung present dito sa bola? Yung bola, guys, meron din naman yang ano, meron din naman yang weight. Tama ba? May weight yan. May weight ito. Ito, oh, may weight siya. Yan, may weight yan. 'Di ba may bigat ang bola. So kahit sabihin mong sobrang liit ng bola na 'yan, meron at meron pa rin yang weight. And of course, ano 'tong ano na 'to, itong, opposite direction na ano na 'to, arrow. Ito yung air resistance and wind exert forces on the ball. So kapag ganito po kasi yung direction ng ating ano, motion, 'pag ganyan yung direction mo, 'di ba may magre-resist 'yan, may magre-resist diyan na air. Imagine mo na lang yung ano 'no, papel, tama ba? Yung papel 'pag hinulog mo 'yan sa, halimbawa sa 4th floor ng ating ano, building sa SEA, hinulog mo 'yan, 'di ba hindi naman 'yan babagsak ng diretso, agad-agad, 'di ba hindi? Parang ano pa 'yan, lilipat-lipat pa 'yan. So, this is due to the air resistance. So, may air resistance sa reality. So, ito 'yun, 'di ba? Dahil nga meron naman siyang ano, um anong tawag dito, medyo may surface na ano, tatama doon sa ating air. So, there must be an air resistance present dito sa ball. And ano tong red na ito? Ano tong red na bola na to? Itong red na, I mean, itong red na arrow na to. Itong red na arrow po na to, this is the gravitational force on ball depends on altitude. So, parang ito din yung weight. Ano? Yung weight kasi, nagdedepende yan dun sa gravitational acceleration ng place kung nasaan ka. Kasi ang gravity sa ating Earth is different dun sa gravity sa Moon. Tama ba? So yung weight mo, nagva-vary yan. So yung weight mo dito sa Earth, iba sa weight mo doon sa Moon. Kasi napapansin nyo, yung mga astronauts natin, di ba lumulutang sila? Meaning, yung weight nila is different doon sa Moon. I mean, lumulutang sila no, sa outer space pag pumunta sila sa Moon or any other ano planets, di ba? May pumunta na daw sa ano, sa may Mars, tama ba? So yung ano doon, isang clip doon, lumulutang sila. And even kahit nasa outer space lang sila, lumulutang sila. It is just because of the effect of gravity. Dito sa Earth, meron tayong gravitational acceleration na different doon sa gravitational acceleration doon sa Moon. So, nagbavari itong weight na to ha. So, ano yung gusto kong sabihin dito? Ito yung reality talaga. Ito yung nangyayari talaga sa bola. Pero kapag gumawa tayo ng isang idealized model ng baseball na to, we neglect the air resistance. We also neglect the rotation of the ball. So, hindi na natin yun i-consider. And also, itong ball natin na to,
'Di ba ganyan yung kalaki? 'Di ba meron naman yang ano 'no, volume, baka volume 'no? Pagdating kay idealized model, iko-consider lang natin 'tong ball as a single point, 'no? So, isang point lang 'yan. And then lahat ng forces or I mean lahat ng arrows was originated to that point. So, ito yung ating direction ng motion. Ito naman yung gravitational force on ball. Ito yung gravitational force or yung gravitational acceleration of the Earth. Kung nandito man sa Earth, hinagis mo yung bola. Then, there must no air resistance pagdating kay model. So, ganun ginagawa po yung model dito sa physics. I guess that is clear, ano? Next, erase natin to para malinis. Okay, 1.3. So, proceed po tayo dito sa standards and units. So, pag sinabi po nating physical quantity, it is any number that is used to describe a physical phenomenon quantitatively. So, ano ba yung mga examples ng physical quantity? Yung example ng physical quantity is weight, ano pa, height, distance, yan. Yung time din. So, these are an example of physical quantity. So, ibig sabihin yan, dinidescribe nito yung isang physical phenomenon quantitatively. Di ba? Weight is quantitative yan. Di ba? Meron niyang value, which is numerical value na yung tinutukoy niya. Then, ano tong next? Operational definition. So, operational definition, some physical quantities are so fundamental that we can define them only by describing how to measure them. So, ang operational definition, guys, ang sinasabi neto, paano mo mineasure yung physical quantity. 'Di ba? Kapag minimeasure mo yung isang distance, you can use ruler. Tama ba? Ruler. Or yung steel tape na gamit natin sa construction. Ano yung, alam niyo yung steel tape? Yung ano, para siyang ganyan. Ginagamit ng karpintero. No? So, pag hinugot mo yan, may lalabas yan na steel tape. Yun yung pang-measure natin, di ba? At pang-measure natin ng mga distances. Then, ano pa? Stopwatch. Tama ba? Stopwatch. So, kasama din to sa operational definition. So, stopwatch, ito yung ginagamit natin to measure time. Okay. Standards and units. Reference used for measurement. So, itong standards and units natin, ito yung, ano no, ginagawa nating reference para ma-measure yung isang physical quantity. Halimbawa, units. Ano yung mga halimbawa ba ng units natin? Units, ano ang halimbawa ng units? Kapag dating kay distance, we can use meters, centimeters, inches. Ayan. So, pagdating naman kay, ano, weight, ginagamit natin yung kilograms, grams. Pwede din namang newtons. Okay? Then, sa time, gumagamit tayo ng hour, minutes, and seconds. So, ito yung mga standards and units na tinutukoy dito. And these units are, ano no, unique. Unique lang sila. So, ibig sabihin, nag-iisa sila. Ibig sabihin, kapag Newton, Newton yan. Kapag inches, inches yan. Okay? Okay ba? So, meron po kasi tayong, so, itong units po natin, merong dalawang uri yan. Meron niyang dalawang uri. So, ano yung, ano, dalawa na yan? Meron tayong tinatawag na base units and derived units. Ayan. So, pag sinabi po kasi nating base units, so this is the basic measurement or ito yung mismong na derive ng mga ano natin, ng mga physicists natin or ito yung na-discover mismo ng mga physicists natin. So, sabi natin dito, basic and derived by the physicists. So, sabi na lang natin, yan.
So, ano yung example ng base units? Yung example ng base units, itong mga 'to. Ito examples of base units. So, 'pag sinabi naman nating ilagay ko lang dito kilograms, meters, gano'n 'no. Pero itong newton dito guys, itong newton is an example of derived unit. So, itong derived unit natin na 'to, eto naman na ngayon yung mga units that was derived using base units. So, ang example niyan, sabi ko nga is Newton. 'Di ba? Ang Newton, ano ba yung Newton? Newton is a unit for force. And the formula for force is mass times the acceleration. Tama ba? So, ano yung unit ng mass? Mass is kilogram times the acceleration is meter per second squared. So, ang ibig sabihin niyan, in Newton, yung Newton daw, equal lang yan kay kilogram meter per second squared. So, ito yung ibig sabihin ng Newton. So, napansin nyo, this Newton was derived from the base units. So, yung kilogram, meters, and yung seconds. So, yun yung isang example ng derived units. Ano pa yung ibang example ng derived units? Yung ano pa ba? Watts. Yan. Yung watts. So, ano ba yung um, formula ng watts? Watts is work over time. So, ano yung formula ng work? Work is force times distance over time. So, ano yung unit ng force? Yung force natin is Newton, tama ba? Multiplied by distance, which is in terms of meter. So, sabi natin in terms of meters yung distance and time is seconds. So, ang ibig sabihin lang yan, Newton meter per seconds is equal to watts. Diba? So, watts is an example of derived units. So, yun lang yun guys. Proceed na tayo dito kay unit prefixes. So, ito guys, itong mga unit prefixes natin na to, ginagamit natin to kapag sobrang laki na yung mga no, sobrang laki na nung mga numbers na involved, no. Pag sinabi nating no, pag sinabi nating 1,000 meters, imbis na isulat mo 1,000 meters, pwede mo siyang isulat as yan, 1 kilometer. Yan. So, parang ganito to, ginagamit itong si unit prefixes. So, kapag sinabi nating, naka 10 raised to 3, naka 10 raised to 3 yan, kilo yan. Ito din, mega. Ginagamit to saan? Sa Pascal, halimbawa. In every 1 megapascal, equal yan kay 1,000, 1 million. 1 million Pascal. Yan. So, ganyan ginagamit tong unit prefixes na to. So, pag sinabi po nating centi, ibig sabihin, parang 100 to, di ba? So, 1 raised to negative 2 is, ano siya, negative 100. Parang gano'n. Memorize nyo to. Decimeter, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer, picometer. So, memorize nyo na yun. I think, na to, na-discuss na to sa um, chemistry. No? Next, punta naman po tayo dito sa symbols for quantities ay yung itong mga symbols na to, itong ginagamit natin na yung mga SI units natin. So, quantity, length. For length, ang ginagamit nating unit dito is meter, di ba? Sinabi ko, ay, meter yan, meter. Yung unit ng meter is M. Yung mass naman is in terms of kilograms or kJ. Um, Time is in terms of seconds. Electric current is ampere and the unit symbol is A. So itong ampere na to was discovered by Ampere. Siya din siyang physicist, no? Then thermodynamic temperature
Kelvin. Si Kelvin naman yung naka-discover nito. So, big letter K, yung symbol ng Kelvin. So, pag sinabi nating temperature lang, this is in degrees Celsius, pwede din naman yun, or degrees Fahrenheit. So, of course, yung degree Celsius, si Celsius yung ano nun, naka-discover. Yung degree Fahrenheit, si Fahrenheit din yung naka-discover doon. Then, the next one is the amount of substance in mole. So, mole naman yung unit nito or MOL, yung unit symbol. Then, pagdating naman sa luminous intensity, ito yung ano no, light, diba? Luminous. Ang unit niyan is candela or unit symbol CD. So, we have 7, no? 7 physical quantities. So, before this one, etong si British system, gusto ko lang sabihin sa inyo yung dalawang ano natin, no? System ng mga units natin. Meron kasi tayong tinatawag na SI unit, SI, and itong British unit, British. So, anong ibig sabihin ng SI? International System, or ito yung tinatawag din nating metric system. Metric. So, yung mga meters, centimeters, millimeters. So, those are an example of SI units. Pag sinabi naman nating British units, ito naman yung inches, feet. So, those are example of British units or British system. So, yun yung mga units doon, no? Itong SI, ito yung ginagamit natin sa Pilipinas, yung international system or yung metric unit. 'Di ba sa ano, sa construction, um, yung mga ano natin, mga karpintero natin, gamit nila is ano, British, 'di ba? Mas alam pa nila yung isang pulgada, inches, alam nila yun, mga inches. Pero 'di ba, hindi sa ano natin, sa NSCP natin, ay wag mo munang ano doon, wag mo munang sabihin yung about sa ano. Kasi meron tayong sinusunod na ano, na parang pinaka-bible natin na CE sa pagde-design, sa paggawa ng mga plans. So, meron tayong sinusunod diyan na mga specifications and ano no, requirements. So, parang pinaka-bible natin 'yon. So, doon guys, ang ginagamit nung ano natin, yung book na 'yon is SI or International System. Pero may mga books na ginagamit is British. Of course, dun sa Amerika, yun yung gamit nila, no, sa mga Americans, British system yung gamit nila doon. Naka-inches, naka-feet sila. So, yun yung pahirapan kasi dito sa Pilipinas, dalawa yung ginagamit natin. Madalas, dalawa yung ginagamit natin. Okay, ano yung gusto ko pang sabihin dito? So dito tayo, no? Dito tayo kay, itong tatlo na to. Mag-focus tayo sa tatlo na to. Si length, si mass, at si time. Ayan. So itong tatlo na to, ito yung ayan, saan yung ano natin? Three fundamental quantities of physics and the units physicists use to measure. So itong ano na to, length, mass, and time, ito yung tinatawag nating three fundamental units. Three fundamental units. Yun yung tinutukoy doon. So, paano nga ba mineasure itong length, mass, and time? So, ano yun assignment nyo yun. Assignment nyo to kung paano na-discover si length, si mass, at si time. Or yung unit na involved kay length, which is meters. Si unit na involved kay mass, which is kilogram, and yung unit na involved kay time, which is second. Makikita din naman yun sa, ano, sa reference book natin. Okay ba? Okay. So, proceed na tayo dito sa the British system. Finally, we mentioned the British system of units. These units are used only in United States. So sabi ko kanina sa Amerika to ginagamit. And a few other countries. And in most of these, they are being replaced by SI units or the international system. Yun yung ginagamit din natin dito sa Pilipinas. Yung meters.
So pagka ano nakita ka ng plan, naka ano yan, naka may meters. So mga gano'n yung mga ano diyan, mga units na ginagamit natin sa ating plans dito sa Pilipinas. British units are now officially defined in terms of SI units as follows. So in terms of length, yung 1 inch is equal to 2.54 centimeter. This is an exact value, ano. So kapag ka ano, mineasure mo yung height mo, um, nakita mo this is 174 centimeters. Kung gusto mong i-convert into ano, feet and inches, then i-convert mo 'to, yung 5'7", gano'n, 'di ba? Paano mo ginagawa yon? Kino-convert mo. So mamaya malalaman natin kung paano mag-convert, ano. So for every 1 inch daw, ang equivalent niyan is 2.54 centimeter. That is an exact value. For force naman, for every 1 pound, there is 4.44822161560 newtons. That is an exact value din. Pwede din naman, for every 1 kilogram, equal yan kay 2.2 pounds. Yan. So, very basic tong mga na to. Itong mga to, itong si 2.54 at si 2.2 is muscle memory ko na lang. So, parang nakaukit na siya, no, sa utak ko, hindi na siya naalis. So, kahit na siguro tumanda ako, alam ko pa rin to. 2.54, 2.2. So, British system. Tong inches, kinonvert mo siya into, ah, ano tawag dito? Into international system or yung SI unit, yung metric. So, these are some units of lengths, mass, and time. So, pakibasa na lang to guys ha. Itong length for 1 nanometer is equal to 1 nm or this is just equal to 10 times 10 raised to negative 9 meters. So, conversion to. Ito yung mga conversion values natin. So, pakibasa na lang to, itong part na to. So, saan ba natin madalas nakikita yung mga ano, SI and British units? So, kapag ka nagdadrive ka ng motor, di ba? Napapansin mo yung metro, metros, kung para ma-measure kung gaano ka nakabilis, gaano kabilis yung tinatakbo mo. So, merong ano diyan involved na SI unit and British unit. So, dito sa may ano, outer diameter ng metro, speedometer tawag dito, tama ba? So, ito. Wait lang, confirm ko, speedometer ba? So, tama, speedometer nga. So, itong nasa ano, outer diameter ng ating speedometer, ito yung for kph, tama ba? Kilometer per hour yan. Yung unit na ginagamit dyan. kph, kilometer per hour, which is, this is an example of SI units or metric. Then, yung pangalawa is yung nasa inner part, which is in terms of miles per hour naman. Miles per hour. So, this is an example of British, no, British system. So, British na yan. Okay. Next. Next na tayo. Ano ba bang ano dito? Iwan natin. Ano? So, more on ano pa lang tayo, no? I guess, ano to, na-discuss to sa inyo sa chemistry. Kasi nung sa amin, chemistry namin, merong napahapyawan to, itong unit conversion. So, parang this is just an review. Or kapag hindi naman na-discuss, edi good. Kasi na-discuss pa rin natin siya dito sa physics. Okay, let's now move on to unit consistency and conversions. So we use equations to express relationships among physical quantities represented by algebraic symbols. Each algebraic symbol always denotes both a number and a unit. For example, D might represent a distance of 10 meters. T a time of 5 seconds, and V, a speed of 2 meter per second. So, paano ba natin ginagamit itong unit consistency and conversions na to? Ano yung sinasabi dito? So, para daw makasolve ka ng, para, bago ka daw mag-solve ng mga problems,
it is a must that your units is consistent, no? Consistent, ibig sabihin, kung meter yun, meter din dapat lahat. Tama ba? Alam mo, binigyan ka ng ano, ng value for velocity that is in kph. Pero yung distance mo na given is in terms of meters, which is inconsistent yan. Kasi ito is naka in terms of kilometers per hour. So, naka-kilometer to, naka-meter yun. So, inconsistent yun. So, yung one rule doon is dapat consistent yung mga units mo before ka mag-substitute ng mga values doon sa given formulas. And to make it consistent, kailangan natin gamitin yung conversion. So, magko-convert tayo, ano? So, ito yung example daw, oh. Meron daw tayong given distance, which is 10 meters. So, our distance is equal to 10 meters. Then, our time is equal to 5 seconds. And our velocity is equal to 2 meter per seconds. So, what is the relationship between the distance, time, and the velocity? So, we need to recall you in on your calculus. Tama ba? Calculus 1 yung ano na yon, yung the derivative of distance or position with respect to time is equal to the velocity. The derivative of velocity with respect to time is equal to the acceleration. Tama ba? So, ibig sabihin yan, ds, yung ds which is measured in this in meters. So, this is distance. So, ang ibig sabihin yan, d over t is equal to velocity or distance is equal to v t. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung relationship ng huwag kayong maguluhan pa ngayon kasi short introduction lang to muna. So, parang introduction to sa physics. So, D is equal to VT. So, para ma-prove natin na tama tong mga values dito, so substitute natin yung values. So, D is 10 meters is equal to V, which is 2 meter per second. So, always write all the units sa pagsosolve, ah. Then, time is 5 seconds. Then, nakita mo, consistent naman yung mga units natin. So, yung seconds will be cancelled out. Then, we have an answer, 10 meters equal to 10 meters. So, it is correct. Ayun. So, proceed na po tayo dito sa conversion, no? Conversion tayo. So, ito yung mga values na kailangan natin, yung mga multipliers, para makapag-convert tayo. So, pagdating kay length, ano na lang to, pakisulat to sa ano ba yung pwedeng or hindi ko. Gawa kayo ng gawa na lang kayo ng malinis na cardboard or illustration board na lang. Illustration board na 1/8, yung pinakamaliit na size. Sulat nyo lahat tong unit conversions na to. Sulat nyo lahat yan. Pati to sa speed. Kasama tong mga yan, hanggang dyan. Sulat nyo lahat yan. Lagi nyong dalhin kapag papasok kayo. Monday, Tuesday, Wednesday. Then, um, sa pagtatapos ng physics na subject nyo, dapat memorize nyo na to lahat. Itong mga, hindi man memorize, kundi familiar. Yan, familiar na dapat kayo dito after the SEM. So, from time to time, magtatawag ako ng student dun sa klase natin, tatawag ako ng student, tapos tatanungin ko siya, what is 1 meter in feet? So, kagaya nito, 1 meter in feet is, for every 1 meter, there is a 3.281 feet. So, parang ganun yung mga tatanungin ko. And that was serve as your recitation, di ba? Part yun ng attendance, 10%. Recitation. So, from time to time, magtatawag talaga ako sa klase.
Sisingit natin 'to, itong unit conversions, sisingit natin. For every 1 minute, there is how many seconds? So, parang gano'n. Mga tanungan do'n. 1 centimeter squared is so sa area naman, ito naman guys, hindi naman 'to ano, kailangang i-memorize talaga. Itong si area, si 1 centimeter. So, 1 centimeter squared, i-memorize mo naman na si ano, in every 1 inch, there is a 2.54 centimeter. Ayan oh. Ito yung na-memorize mo, no? Ito. In every 1 inch, there is a 2.54 centimeters. So, kapag memorize mo na yan, di i-convert mo na lang to into inches squared. So, multiplied by 2.54 centimeters squared. So, dapat maka-cancel out tong centimeter squared, di ba? So, ayan, naka-parenthesis yan. Yan. Then, there is 1 inches. Tapos, squared mo din dito sa taas. Okay ba? So, kapag ganyan, syempre, maka-cancel out to. Cancel out yon. So, yung sagot dyan is 1/2.54 squared. So, ano yung magiging sagot dito? 1 divided by 2.54 squared. Meron tayong emulator dito. Yan. 1/2.54 squared. So, equals 0.155. Saan yun? Ayan o, 0.155. So, hindi mo talaga siya kailangan i-memorize lahat. Alam mo lang dapat kung paano i-convert. So, yung mga basic, tawag dito, yung mga simpleng conversion lang ang kailangan mo i-memorize. Magiging aware ka na dito sa lahat. Okay. Next, example tayo. Example tayo ng conversion. Converting speed units. The world land speed record is 763 miles per hour. Set on October 15, 1997 by Andy Green in the jet engine car Trans SSC. Express this speed in meters per second. So, yung unang gagawin dito, syempre, sulat mo yung givens. Ano yung given natin dito? 763.0 miles per hour. Yan yung given natin. Hindi naman na kailangan niyang date kasi kailangan lang natin itong i-express in terms of meters per second. So, ano yung required? So, required natin is um, convert in meter per seconds. So, kailangan natin itong i-convert. So, ano yung mga given natin dito? Ano yung mga kailangan nating formulas? So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng conversion ng miles into meter. Tama ba? Meron ba nun? Miles into meters? Punta tayo sa distance. Ayan, length. So, 1 mile is kilometer lang. Kaya ang gagawin natin, i-convert muna natin siya into feet. Pwede naman yun. Tapos, from feet into meters. Pwede yun, no? Ito. O kaya, ano na lang, from 1 mile, convert natin siya into kilometers, then kilometer into meter. So, yun yung gawin natin, ha. Ilista muna natin, for every 1 mile, there is 1.609. 1 mile equal yan kay 1.609 kilometers. 1.609 kilometers. And sa 1 kilometro, meron kang 1,000 meters. Tama ba?
So, dapat ano na to, basic na sa inyo tong ano, 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Next, pagdating naman sa oras, for every 1 second, in every 1 hour, there is a 3,600 seconds. So, ito yung mga ano, unit conversions na kailangan natin. So, substitute na natin yung mga values. Unahin muna natin itong si 763 solution. Yan. So, 763.0 miles per hour multiplied by, so dapat si miles is ma-eliminate, no? So dito dapat sa numerator, denominator si mile. Then yung 1 mile is equal to 1.609 kilometer. Then kailangan ma-eliminate si kilometer. So dapat nandito siya sa baba. 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Tapos, okay na, no? So, magka-cancel out tong mile. Cancel, 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 cancel. Matitira si meters. Pero, hindi pa tayo okay sa hour, no? So, dapat ma-cancel out si hour. So, 1 hour is equal to 3,600 seconds. So, yung unit na hour will be cancelled out. Ang matitira sa denominator is seconds. So, perform na natin to. 763 times 1.609. 609 times 1,000. Tapos, times 1 over 36. So, press equal. So, our answer is 341.018. So, 341 point, ano ulit yun? 0186. 0186. This is in meter per seconds. So, mamaya dito sa, ano, sa significant figures and accuracy. Hindi pa ito yung final answer doon. So, for the meantime, ito muna yung gagawin nating sagot. So, ito na yung ating sagot, no? Next. Dali lang ang conversion, no? Next, converting volume units. The world's largest cut diamond is the first star of Africa mounted in the British Royal, ano to? Scepter. Scepter and kept in the Tower of London. Its volume is 1.84 cubic inches. What it is its volume in cubic centimeters? So, unahin natin yung ano, unang tanong na in terms of cubic centimeters and in cubic meters. So, given. Yung given natin dito, meron tayong 1.84 cubic inches. So, inch cube. So, yung volume, hahanapin natin in terms of cubic centimeters. So, ito yung required. Cubic centimeter and cubic meter. So, kailangan natin ng unit conversion. Ano yung mga values na kailangan natin dito? Though alam ko naman na kung ano yung mga kailangan dito. In every 1 inch, there is a 2.54 centimeters. In every 1 meter, there is 100 centimeters. So, ito lang yung dalawang conversion na kailangan natin dito.
para ma-solve natin 'tong problem na ito, ano. So, perform na natin. So, our solution, our solution. Ano yung magiging ano natin? Unahin natin si letter A. Ito yung ating letter A. Ito yung ating letter B. So, letter A. Isulat natin 1.84 inches cube multiplied by, so, dapat nasa baba si inches, ano? So, 1 inch is 2.54 centimeter. Then, para ma-eliminate yung inches cube, erase natin to both sa cube. Yan. So, pag ni-raise natin to sa cube, di ba ano yan? I-distribute natin siya sa numerator and sa denominator. So, this will become 1.84 cubic inches multiplied by 2.54 cube centimeter cube over 1 inch cube. So, ito yung ano natin, magiging final term natin. So, maka-cancel out tong inch cube. Then, our answer is 1.84. 1.84 times 2.54 raised to 3. Huwag natin kalimutan yung cube. Equals. So, our answer is 30.152. This is in cubic centimeter. So, this is now our final answer. Isa pa lang yan ha, sa isa. So, para naman sa isa pa, letter B, dito ko na lang isulat, letter B. Ang kailangan natin is in terms of cubic meters. So, cubic meters. So, ito na isulat natin, ano? 30, 30.152 cubic centimeter multiplied by, so dapat nasa baba si centimeter, ano? So, in every 1 meter, there is 100 centimeters. So, 1 meter. Multiply natin to, i-raise natin to sa 3 para ma-cancel out si cubic centimeter. So, this will now become 30.152 cubic centimeter multiplied by 1 cubic meter over 100 cube centimeter cube. So, this will be cancelled out. Ang matitira dyan is si cubic meter. So, saksak natin to. Calculate natin. 30. So, press ans. Kapag prines mo kasi yung ans dyan, lalabas yung 30.152. So, press ans na lang. Ans multiplied by 1 all over 100 cube. Ito yan, di ba? So, our answer is 3.015. Yun na lang. 3.015 times 10 raised to negative 5. So, ang unit natin dito is cubic meters. So, this will now our answer for this sample problem number 2. Yun. Ready na tayong mag-proceed sa next topic. 1.5, uncertainty and significant features. So, the distinction between two measurements is in their uncertainty. The uncertainty is also called the error because it indicates the maximum difference there. Maximum difference there is likely to be between
the measured value and the true value. So pag sinabi po kasi nating uncertainty, parang yan yung um, difference no from the higher value, I mean difference nung measured value doon sa actual value. So halimbawa, pag mineasure mo yung isang distance, specific distance, mineasure mo using steel tape. Kapag ginamit mo yung steel tape na yun, yung actual length neto is 50 meters. Pero there is some instance na yung ano mo, yung steel tape mo is too long or too short due to ano yung pwedeng maging rason nun. Pwedeng due to temperature. Pag sobrang init ng panahon, mineasure mo yung distance na to, halimbawa nasa field, itong distance na to mismo. Sobrang init, then nag-expand yung ating steel tape. So, too long yung steel tape mo. So, pag mineasure mo to, ang lumabas lang, dahil nga sobrang haba ng steel tape mo, nang medyo mas konti lang naman yung discrepancy. Mineasure mo to as 49.95 meters. So, may konting discrepancy. So, ang tawag ko doon sa difference netong dalawa, yung measured distance na 49.95 doon sa actual distance na 50 meters is uncertainty. So, uncertainty, there is an error. So, parang ito din yung another term for uncertainty. So, we often indicate the accuracy of a measured value, that is how close it is likely to be the true value, by writing the number, the symbol, and the second number indicating the uncertainty of the measurement. So, pag sinabi naman po nating accuracy, eto mini-measure natin kung gaano kalapit or kung gaano ka-close yung value nung measured, halimbawa nitong measured distance, doon sa actual distance. So, itong accuracy guys, pwede natin siyang isulat in different notations. Halimbawa, itong una, 56.47 plus minus 0.02 millimeters. Yung pangalawa, 1.6454. Tapos opening close parenthesis, 21. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito guys, so number 1 tayo ha. So para sa number 1 po, ang ibig sabihin lang nito guys, 56, since this is plus minus, so this is 56.47. Unahin natin yung plus. 0.02. Then, this is equal to 56.49 millimeters. Then, pag minus naman yan, 56.47 minus 0.2, this is 0.02. Ayan. So, magiging sagot natin dito is 56.45 mm. So, dahil nga uncertain yung value, hindi ka sigurado, yung uncertainty mo is ito. So, from 56.49 mm to 56.45 m. So, yung actual value daw is nagre-range sa dalawang to. So, dyan lang siya nagre-range yung actual value. Okay? Next, paano naman to? Etong si number 2, paano tong notation na to? Number 2, 1.6454, 21. Ang ibig sabihin nito is 1.6454 plus minus 0.0021. So, ito yung ibig sabihin netong second notation. So, parang ang magiging uncertainty natin dito is, syempre, perform lang natin to. 1.6454 plus 0.0021 is equal to 1.6475. Then, kapag ka naman minus yun, 6454 minus 0.0021. So, this is equal to 1.6433. Ano ba? 6433. So, parang ang magiging range ng actual value is from 1.6475 to 1.6433. Ito yung uncertainty niya. Ayan. Next, number 3.
47 ohms plus minus 10%. So, ano ibig sabihin nito? 47 ohms plus minus 10%. So, ang ibig sabihin lang nito, kunin mo lang yung 10% ng 47, no? So, ano ba yung 10% ng 4.7? 10% of 4.7, 10% of 47 pala. 47 times 0.1. So, this is 4.7. Mano-manong calculator na lang, no? 4.7. So, ito yung i-add natin dito sa i-add minus natin. So, parang ito magiging 47 plus minus 4.7. So, 47 minus 4.7. Ito na lang. 47 minus 4.7. So, press equal. This is 42.3. Tapos, pag plus naman to, 42.3, 5.7, 51, 42.3. So, this is 47 plus 4.7. This is 51.7. Kapag ka 47 minus 4.7, this is equal to 42. No, tama. 42.3. Tama, yan, 51. So, tama. So, parang magiging range niya is from 51.7 to 42.3. So, ganyan nag-work yung accuracy and uncertainty. So, punta naman tayo dito sa significant figures, guys. So, pagdating po dito sa significant figures natin, paano ba natin masasabi na ang isang figure or isang digit is a significant? So, ito yung mga rules na kailangan nating sundin. Non-zero digit is always significant. So, pag hindi zero yon, significant siya automatically. Then, number two, any zeros between two significant figures are significant. So, kapag may mga zeros ka sa pagitan ng dalawang significant figures daw, significant yon. Then the third one, a final zero or trailing zeros in the decimal portion only are significant. So, ang ibig sabihin nito, lahat daw ng zero, yung mga final zeros, doon sa right side ng decimal is significant. So, para mas maintindihan nyo tong rules na to, we are given these examples. So, una, number one na. So, pagdating kay number one, 7.61 millimeters. So, bilangin natin yung significant figures dyan. So, ito, meron tayong 3 significant figures. Bakit tatlo? Isa, dalawa, tatlo. Diba, ano naman, sabi, non-zero digit is always significant. Since there is no zero in this 3, ibig sabihin, significant yung tatlong yan. Then the second one is 257 miles. So itong 257 miles, wala namang zero dyan. Therefore, this is all significant. So we have 3 significant figures. Then this third example is 0.48 joule. So 0.48 joule, yung number of significant figure dyan is dalawa lang. 2 significant figures. So si 4 at si 8. Hindi kasama si 0. Okay? How about this one? Number 4, 0.250. So the number of significant figure here is 3. 3 significant figures. So paano po nangyari yun, sir? Tignan nyo sabi dito sa number 3, a final zero or trailing zeros in the decimal portion only are significant. So pagdating kay decimal portion, ibig sabihin nasa right part siya ng decimal point. So nasa right part naman tong 0. Kapag nasa dulo daw siya, final zero, so final zero ibig sabihin nasa dulo. Or trailing zeros, significant yan. So kasama to sa significant figure. Si 0 dito. So meron tayong isa, dalawa, tatlo. So we have 3 significant figures. How about this sample number 5? 1,000. So ano yan? Meron ba tayong 4 na significant figures? Hindi. Hindi yan 4. There is only 1 significant
figures. So, paano nangyari yun? So, 1 lang yan kasi sabi nga, only only. So, kapag kayong mga trailing zeros or final zeros natin are only significant pagka nasa right side siya ng decimal. Since, parang pag naglagay ka ng point dito, di ba, andyan yung decimal point. Nasa left side siya. So, ito, hindi siya significant ng mga zeros dito. Only the 1 digit lang yung significant figure. Next, 3,000.0. So, pwede nyo bang sabihin na ano to? One significant figure? Hindi. So, dito meron tayong 5 significant figures. So, paano po nangyari yun, sir? May 5 dyan kasi nga, tingnan nyo itong 0 dito sa dulo, significant hindi. Significant yan. Kasi nga sabi, di ba, final zero or trailing zero in the decimal portion. So, kasama to. So, significant yan. So, significant si zero. How about these zeros dito sa my left side? Significant hindi. Significant po. Kasi dito po natin mai-apply yung second rule. Any zeros between two significant figures are significant. Di ba significant si zero dito sa may right side ng decimal? Significant din si 3. Therefore, all zeros between these two significant figures are all significant. So, meron tayong 5 na significant figures kay number 6. Okay, how about this sample number 7? Ilan yung significant figures dyan? So, itong 0 dito, significant hindi. Hindi yan significant. Kasi nga, nasa left side siya. No? Nasa left side siya ng decimal. So, kapag nasa left side, di yan significant. Ibig sabihin, lahat po tong 0 na to ay hindi na din significant. Di ba? Ang sabi dito is final zero lang sa number 3. Final zero. Final zero. Buti sana kung may zero ka dyan, zero, zero. So ito, kasama to sa mga significant figures pag ganyan. Pero pag nasa left siya na part, hindi yan kasama. Unless, meron kang ilagay dito na value, the 1. Ibig sabihin yan, lahat ng zeros sa gitna is significant. So dahil nga wala namang 1 dyan, edi dalawa lang yung number of significant figures natin dito. 2 significant figures. Next. Number 8, 0.005600. Ito na yung sinasabi ko. Itong tatlong to, hindi siya counted as significant figures. Itong mga to, itong dalawa sa dulo, is an example of or is kasama siya sa mga significant figures natin. Therefore, we have 4 significant figures. So, I hope na alam nyo na kung paano makita kung significant ba or hindi yung isang figure. So, ano pa yung examples dito? Okay. So, paano natin nare-relate tong si significant figure kay uncertainty and accuracy natin? So, para din lang kasi siyang itong significant figure, para din lang siyang sa may uncertainty. Halimbawa, 2.91. 2.91. So, ang nito guys, pagdating kay significant, di ba meron tayong 3 significant figures dyan? Ay, 3 significant figures dito, no? So, yung 2 numbers or 2 significant figures, yung first 2 significant figures are the actual na yan. As is it na yan. As it is. Actual. So, ang ibig sabihin, itong si 1 dito sa dulo is uncertain pa yan. So, nagbabari yan, uncertain. So, ibig sabihin, possible na dito ka nagkamali sa may third significant figure. So, parang ang magiging mo dito, uncertainty mo is 2.91 plus minus 0.01. So, parang magiging ganito. So, parang sa na din, sa may 257 miles. Pagdating kay 257 miles, so, di ba meron tayong tatlong significant figures dito? So, yung unang dalawa is actual na yan. Yan na yung mismo. As it is na yan. So, yung 7 guys is uncertain yan. So, uncertain to.
uncertain. Ayan. So, parang ang magiging ano natin dito, notation natin for accuracy, yung uncertainty nito is 257 plus minus plus minus 7 kilometers. Yan. Parang magiging ganito yung ano natin, notation natin dito. Okay, next na tayo. No, hindi pala ano to 7. 1 yan, 1 lang. 1 yan. So masyadong malaki pag 7 yun, di ba? So possible na yung range niya is nasa 258 to 256. So parang yun lang yung ano, sinasabi dito kay significant figures, no? Pag dito naman, 2.92 to 2.90. So, parang ganyan, yung uncertainty niya. Next problem, I mean next topic tayo. So, proceed na po tayo dito kay operations of significant figures. Ano pa ba yung mga naiwan natin dito? Ayan. So, operations tayo operation of significant figures. So, meron din tayong ano diyan, kagaya kay polynomials, 'di ba may mga rules doon para makapag-multiply ka, divide, add, and subtract ng polynomials. Ganun din dito kay significant figures. So, multiplication or division. So, itong dalawang to, ito yung mga ano no, itong dalawang to, lagi itong magkadikit, lagi itong magka-partner. Ganon din si addition and subtraction. Siyempre, multiplication and division, parehas sila ng rule. Result can have no more significant figures than the factor with the fewest significant figures. So when we multiply two values, kailangan yung magiging sagot mo is yung number ng significant figure ng magiging sagot mo is equal doon sa number of the least significant figure doon sa mga given. So halimbawa na lang itong number 1. Ito yung number 1 natin Ito yung number 2. Isulat ko na lang para mas maganda no. So 0.745 multiplied by 2.2 divided by 3 3.885. Okay? So kapag in-input natin 'to sa calculator, input natin 'yan 0.745.745 times 2.2 divided by 3.885 less equal. Then our answer is 0.42. Tama ba? 0.42? 4218. Pero, ang tanong, paano natin gagamitin dito yung rule ni significant figure? Sabi niya, result can have no more significant figures than the factor with the fewest significant figures. So, ano ba yung mga givens natin dito? We have a given na 0.745, 2.2, and 3.885. So, yung magiging sagot daw natin dito, ilang decimals? I mean, ilang significant figure dapat? So, ang magiging sagot natin dito, since itong unang ano natin, given natin, we have 3 significant figures dito. 3 significant figures. Dito naman is dalawang significant figures at dito ay 4 na significant figures. So, we need to choose the least number of significant figures which is 2. At yun na din yung magiging bilang ng significant figures natin sa sagot natin. So, pagdating dito, ano yung sagot? 0.42. So, yun lang. Yun na lang mismo. 0.42. So, dito sa final answer natin, dalawang significant features lang. So, yun yung sinasabi ko kanina doon sa mga sample problem natin na nauna. Hindi talaga yun yung final answer doon. So, balikan natin yun ano. Siya na yung mga ano natin doon kanina. Eto, balikan natin to. Ano yung, itong letter A muna tayo, letter A. So, yung ano natin dito, um, number of significant figures natin. Nakita nyo ba? Ano pa?
Sa letter A. Pinag-multiply natin is tigti 3 significant figures. Tama ba? Huwag natin i-consider itong 1 dito sa baba. Huwag natin i-consider yung mga. Ito lang. Eh, bakit bumalik? Ito, dito muna tayo ah. 1.84, meron niyang 3 significant figures. 2.54 is 3 significant figures din yan. So, dapat, our answer is tatlo. Tatlo din yung significant figures niya. So, this is this is not a 30.152 dapat. So dapat i-apply nyo yung rule of significant figures natin. So parang ang magiging sagot dito is 30.2 centimeter cube. So alam nyo bang round off? Alam nyo naman, di ba? Kapag greater than 5, syempre mag-a-add ka doon sa nasa may left na katabing digit. Pagka lower than 5 or less than 5, magma-minus ka, no? I mean, hindi ka magma-minus, wala kang i-add na plus 1, parang ganon. Pero, meron niyang special case. Pagdating kay 5, ito yung tinatawag nilang rule of 5, eh. Halimbawa, ito, 30.152. So, pag ni-round off mo to into the nearest I mean, anong tawag dito sa ganito? Um, ones, no? Nearest ones, ones digit. Ayan. Tenths. So, parang ganyan. So, pag i-convert natin to, magiging 30.2 lang. Pero, paano kapag ka, ano yan? 30.452. Kapag ka 30.452, i-convert mo siya into the nearest ones digit, magiging 30.4 lang siya. Hindi ka mag-add ng 1. Kasi, paano? Ano yung nakita nyong difference? Kapag ka odd number, yung nasa left side ng ating 5 digit, yung 5 na mismo na digit, magpa-plus 1 ka. Napansin nyo dito, 30.2, so nag-plus 1 ka. Pagdating naman dito, kay 30.452, si 5, ano yung katabi niyang, nasa may left niya? Ano yung nasa left niya? 4, which is even number yan. Kapag ka even numbers yan, guys, hindi ka mag-a-add ng 1. Parang ang nangyayari dito, para maging balance lang daw. Binabalance lang nila na pwede kang mag-add, pwede kang mag-subtract, at ay 5 kasi nasa middle din naman talaga si 5. Tama ba? Kahit paano to, kahit pa 8 yan. Kahit pa 8 yan. So, parang 30.8 pa rin. Kahit ito, kahit 9 pa to, 59. Yan. So, parang magiging conversion pa rin nito, ay ang magiging round uh, of numbers na ito is 30.8 pa rin. So, tandaan nyo to ha, mga conversion. Round off, round. Next. Next na tayo. Okay na tayo doon? Wait lang. Hindi pa pala natin tapos to na part. So, parang ito yung magiging answer natin. Version 2. Yan. So, dapat tatlo yung significant figure dyan. Dito naman sa letter B, 30.152. Okay, we have 5 significant figures. Yan. 5 significant figures multiplied by a 1 significant figure. Yan. So, 1 significant figure. So, anong mangyayari dito kapag ganito to? 30.152 tapos 1 significant figure lang tong 'di ba, itong 100. So, ang mangyayari diyan dapat yung final answer natin is naka 1 significant figure. So, dapat ito i-round off natin si 3.015. So, this is approximately 3.
times 10 raised to negative 5 cubic meters. So, ito na yung magiging answer natin, version 2. Pag kinonsider mo si rules of significant features. Ayan. 'Di ba? Kakaiba. Kakaiba siya, no? Okay. Ito kay ano kay multiplication and division. Magdidepende ka sa number of significant features. How about this one? The number of significant features is determined by the term with the largest uncertainty. Fewest digit to the right of the decimal point. So parang para malaman mo kung ano yung largest uncertainty niyan, kailangan mas konti yung decimal point. Decimal numbers na nasa may ano yung mga decimal digits natin. Mas konti yung these decimals natin. So, kagaya nito, itong example na to, di ba? 27.153 plus 138.2 minus 11.74. So, dapat piliin daw natin yung my largest uncertainty. So, pag sinabi kasi nating uncertainty, di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung uncertainty is yung lagi yung nasa ano, nasa dulong part. Ayan o, mga nasa dulong part. So, kapag sinulat natin yung uncertainty niyan, this is 27.153 plus minus 0.003. Tama ba? 0.003. Ngayon, dito naman sa ano, 1 pala to. Tapos, plus 138.2 plus minus 0.1 minus 11.724 plus minus 0.01. So, ano yung mas malaki yung uncertainty niya? May isa palang zero dito guys, yan. Yung mas malaki yung uncertainty, of course, eto si 0.1. Itong nasa gitna, si 138.2. So, para mas malaki yung uncertainty ng isang number, dapat mas maliit yung number of digits na meron sa may right part ng decimal point. So, ang magiging ano natin dito, reference given natin dito ay si 138.2 kasi iisa lang yung decimal number na meron sa kanya, no? So, yung magiging sagot lang natin dito must be in this form din lang. So, dapat ganito din lang. Isang decimal lang yung meron dapat. So, kapag pinag-add kasi natin to, i-add natin 27.153 plus 138.2 minus 11.74 equal 153.61. So, 153.61 613. So, hindi mo alam kung isusulat mo lahat 'to. Tinanong mo pa sa akin, "Sir, 3 decimal places ba?" Magdedepende ka na po doon sa given. Ano? So, kapagka ginawa mong 3 decimal, 'di ko na iko-consider 'yon. Malinaw sa dapat 'yun, sa magiging sagot nyo, dapat mag-base kayo dun sa number of significant features or the largest uncertainty. Yung may largest uncertainty. So, yung sagot dapat must be in this form, 153.6. So, kung isa yung ano mo, decimal place mo dito, isa din yung decimal places mo dito. Okay ba? So, ito yung sagot, ano? Ito yung sagot. Okay na tayo sa ano multiplication or division and addition or subtraction. Next, punta naman tayo kay scientific notation. So, itong scientific notation na to, siguro na-discuss na din to nung high school kayo eh. Madali lang to, scientific notation. So, paano ba natin ginagawa bakit ba natin ginagawa tong scientific notation na to? So, ginagawa po natin tong scientific notation na to para mas ma-shorten or mas maging simple yung ating mga digits. Kapag sobrang haba, pwede nating i-shorten yon.
by just multiplying 10 raised to an specific exponent. So, parang ganyan. Halimbawa, meron kang given na 274 million. So, pwede mo siyang isulat as 2.74 times 10 raised to 8. Kung ilang beses kang nag-move. So, di ba nandito yung zero? So, 1, 2, 3, 4, 5. I mean, nandito yung, yung point, decimal point. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, andito na yung final na natin, decimal point natin. So, this is 2.74 times 10 raised to 8. Kung ilang beses kang nag-move. Next, 200. Anong magiging scientific notation nitong 200? So, the scientific notation of 200 is 2.00 times 10 raised to 2. So, dito yung initial point mo, decimal point. So, dalawang beses ka nag-move. So, raised to 2. Ito. Then, the next, ano yung magiging, naman nitong next? Halimbawa, 0.000058. So, kapag kayong movement ng ating decimal point is to the left, positive yung exponent. Kapag ka naman yung movement ng ating decimal point is to the right, negative yung exponent. So, ito, ipunta natin sa pagitan ng 5 and 8. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses kang nag-move. So, our scientific notation here is 0 point, hindi siya 0 point, 0 point. Ay, hindi siya. So, 5.8 times 10 raised to negative 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Ito yung example of scientific notation. So, another example pa ba? Halimbawa, 0.1. 0.1. So, pwede mo siyang isulat na minove mo siya isang beses lang. Ay di 1 times 1 times 10 raised to negative 1. So, ganyan. Ganyan lang kasimple si scientific notation. So, next tayo. Proceed tayo dito kay precision and accuracy. So, pag sinabi po kasi nating precision, it measures how close the measured values from each other. So, halimbawa, itong target na to, dito may explain natin to ng maayos mamaya. So, pag sinabi nating precision, ito yung measurement na kung saan mini-measure niya kung gaano kalapit yung mga values, no, yung mga measured values. Pagdating naman kay accuracy, ito naman yung measurement which measures how close is your measurement values from the true value. So, para mas maintindihan yung pinagkaiba ng precision and accuracy, mag-focus tayo dito sa figure na to. So, dito sa first figure, yung figure natin na to, meron daw siyang low accuracy and low precision. So, low accuracy, low precision. So, hindi mo pa masyadong nagets dito na figure. Proceed tayo dito kay second figure. Itong nasa baba niya. Ito, meron siyang high accuracy, low precision. So, medyo nakukuha na natin yung ibig sabihin, no? So, proceed pa tayo dito sa pangatlong figure. Napansin mo, low accuracy, high precision. Then the last is high accuracy, high precision. So, anong pinagkaiba ng accuracy and precision? So, pag sinabi po nating precision, kapag ka magkakalapit yung mga targets, no? Pagka magkakalapit yung mga targets, even though kung nasa ang placement sila, mataas yung precision nun. Kasi magkakalapit nga yung mga yung mga targets, yung mga values. So tingnan niyo 'to, magkakalapit sila kaya mataas yung precision niya. Pero tingnan mo yung target, dapat 'di ba dapat tina-target mo yung nasa gitna? Malayo sila sa target. So ito low accuracy. So yun yung pinagkaiba ni precision and accuracy. Dito naman high accuracy, high precision. 'Di ba? Magkakalapit na nga yung mga targets, yung mga values,
mataas pa yung accuracy nila kasi nandun sila sa mismong point na target. Tama ba? Next, itong high accuracy, low precision. High accuracy kasi malapit sila dun sa gitna. Pero low precision kasi magkakalayo sila. Okay. So, I hope this will give us the best explanation about precision and accuracy. So, let's now proceed to example 1.3. Significant figures in multiplication. So, multiplication tayo, ano? Okay. So, the rest energy E of an object with rest mass m is given by Einstein's famous equation E is equal to mc squared. So, very sikat to, no? Wherein yung c daw is the speed of light in vacuum. Ang hinahanap is E for an electron for which three significant figures. M is equal to 9.11 times 10 raised to negative 31 kilograms. The SI unit for E is in joule, or 1 joule is equal to 1 kilogram multiplied by meter squared second over second squared, no? So, paano ba naging ano yan, naging ganito yung equivalent ng 1 joule na yan? Ha, isulat natin, kung memorize mo kasi yung mga formulas sa physics, yung joule. For joule daw, 'di ba joule is work, tama ba? Joule is work 'yan. Unit for work, joule. Work is force times distance. Force times distance 'yan. And 'di ba ang force is Newton 'yan. So naka-Newton times meter. And yung Newton, 'di ba nga na-derive natin 'to kanina, yung isang Newton equal yan kay kilogram meter per second squared. So, palitan natin tong Newton ng kilogram meter per second squared. So, we have 1 joule is now equal to, palitan natin to ng kilogram meter per second squared. So, kilogram meter per second, mali, yung K ng, so, kilogram meter per second squared, tapos multiplied by meters. So, meter times meter is square meter. So, itong joule natin is magiging kilogram square meter square second. So, ito yung magiging equivalent ni joule. Diba? Tama naman. Tama naman yung naging ano natin. Next, paano daw natin to kukunin? Si E. Diba yung formula? E is equal to mc squared. Yung m daw natin is given na 9.11 times 10 raised to negative 31 kilograms. So, sulat natin given m is equal to 9.11 times 10 raised to negative 31 kilograms. Next, ano pa yung ibang given dito? Yung speed of light. C is the speed of light in vacuum. So, yung speed of light natin, ibibigay ko na lang kapag ka ganung ano, no? Pero ito ay may constant value na 2.9 2.99792458 times 10 raised to 8. So, yung C natin is equal to 2.99792458 times 10 raised to 8 meter per seconds. So, yan. E di substitute lang natin guys itong mga values na to sa ating formula. So, solution. Required pala. Required muna tayo. Yung required value natin ay si E. Okay. So, our solution is E is equal to mc squared. So, our E is equal to yung m natin, that is 9.11 times 10 raised to negative 31. Sulat natin yung kilogram. Multiplied by 2.99792458. So, yung unit niya ay may times 10 raised to ano pa to? Raised to 8.
meter per seconds. Hmm. So, dapat ito is naka-squared siya, no? Kasi nga, may squared yung formula natin. So, squared. Ayan. I-input natin to sa calculator. So, 9.11 times 10 raised to negative 31 times 2.994, 7,924, 5, 7,924,58 times 10. Pero para ano, para hindi ka na magsulat ng ganyan-ganyan, ang gawin mo na lang, ang gawin mo na lang dito is pindutin mo to. Yan. Si, yan. Times 10 raised to 8. Pero dalaw din naman yung pinindot mo, edi times 10 na lang lagay mo, no? Tapos ito, erase pa natin to sa 2. Yan. Yan. Dalawa naman na yung nagpapakita. Yan. Squared natin yan. Then, press equal. So, yung magiging sagot natin dito is E is equal to, ano nga ulit yun? 8.1. Ngayon, magde-decide tayo kung ilang decimal places ba yung iiwan natin dito. So, kapag ano ba to, 8.18 ba? 8.187 ba? So, ano ba yung pipiliin natin? So, ang pipiliin natin dito guys is, tignan nyo to ha. Sa rule of multiplication, dapat, kung ilan yung number of significant figure, yun din, yung least number of significant figure dun sa given, yun din yung dapat na maging sagot. So, here, yung mga given natin is 9.11 times 10 raised to negative 31. So, yung significant figures natin dito is tatlo. Dito naman, madami oh. So, dapat tatlong significant figures lang din yung magiging final answer natin. So, yung answer natin dito is 8.19 raised to negative 14. 8.19 times 10 raised to negative 14. Yung unit natin is kilogram. So, itong squared na to, di ba mati-distribute yan kay meter, madi-distribute din yan kay second. So, ito ay magiging meter squared, second squared. Or, E is equal to 8.19 times 10 raised to negative 14 joule. So, ito na yung final answer natin. Ganun i-apply si rules of significant figures. Meron pa bang ibang example dito? Ayan, so additional problem tayo. So this will be our last problem for this video lecture. Then sa my part 2 ng video lecture natin, pag-uusapan natin dun yung vectors, yung addition of vectors, yung vector products, doon natin pag-uusapan yung mga unit vectors. So, gawin na natin tong last problem, additional problem. The density of a material is equal to its mass divided by its volume. What is the density in kilogram per cubic meter of a rock of mass with 1.80 kilogram and volume 6.0 times 10 raised to negative 4 cubic meter? So, isulat muna natin yung mga givens. Ano? So, our given here is yung mass given yan. So, given. Yung mass natin is equal kay 1.80. Sulat natin yung 0 kasi significant yan eh. So, 1.80 kilograms. Next, yung volume. Yan. Yung volume natin is 6.0 times 10 raised to negative 4 cubic meter. So, ano ba yung density? Density. Di ba meron naman na tayong given na ano dito na unit na binigay. So, kilogram per cubic meter. So, density is actually um
mass over volume. So, ayan kasi yung formula ng density natin sa mga future subjects nyo. Ito yung formula ng density. Pero don't worry kasi naman, di naman na to parang hindi na to ni-required, di ba? Kasi binigay na agad yung hint to. Yung unit for density is kilogram per cubic meter. So by unit analysis, makikita mo na pinag-divide mo lang si mass at si volume. So yun si density. So our density, rho, density is rho ha. Ito yung density. Rho yung basa na itong na to, itong um tawag dito? Symbol. So rho or the density is equal to mass over the volume. So yung mass natin na 1.80 kilogram divided by 6.0 times 10 raised to negative 4 cubic meter. So i-calculate natin to, no? Ito na lang. 1.80, 1.8 na lang. Tayo na bahala sa sa number of significant figures sa sagot. 6 times 10 raised to negative 4. Let's equal. So our answer here is 3,000. Rho is equal to 3,000 kilogram per cubic meter. Pero ano yung problema? Ano yung problema natin dito? Hindi siya naka ano yung problema dito? Hindi siya naka-base doon sa significant figure ng mga natin, given natin. 'Di ba una, itong unang given natin is 1.80. So, ito ay merong 3 significant figures. Itong pangalawa, 6.0, meron niyang dalawa. So, dapat yung magiging sagot mo is composed of two significant figures. So, ito naman, 3,000, 'di ba? Isang significant figure lang 'yan, si 3 lang yung significant. So paano 'to magiging dalawa yung significant figure niya? So pwede natin gamitin yung scientific notation. So rho is equal to para maging dalawa yung significant figure, i-move natin ito, 'yan, ng tatlong beses. Tatlong beses na lang nating i-move para maging 3 point. Pwede bang isulat ko 3 na lang? Hindi, 'di ba? Hindi 3. Tama ba? Hindi din, unti-untiin natin kapag sinulat ko siya as 300.0, isang beses ko siyang minove, no? Times 10 raised to 1. So, ano to? Okay naman siya. Equivalent naman siya kay equal naman siya kay 3,000. Pero, the number of significant figure here is 4. Kasi significant si 0. Tama ba? Kasi nasa may right side siya ng decimal point. So, kung significant tong si 3, significant na din yung dalawa sa gitna. So, meron tayong apat na significant figure, which is, hindi na siya naka-align dito sa dalawa lang na requirement. So, ito, mali ito. Try natin yung dalawang beses nating i-move yung decimal point. So, parang magiging to, no? Magiging 30.0 kilogram per cubic meter. So, parang kagaya din nito, tatlo din lang yung significant figure. Significant si 0 at significant si 3. So, significant din yung nasa pagitan nila. So, edi alisin mo yung 0 dito sa kabila. Kapag inalis ko yung 0 sa kabila, magiging 30 to. So, ilan yung significant figure niyan? Isa lang. Kasi, hindi significant si 0. Dito sa may um, left side ng ating decimal. Kasi kung dito yung decimal point mo, ay di nasa left side si 0, so hindi siya significant. So ano yung dapat natin gawin? I-move natin si 0, ay si decimal point ng tatlong beses. So nandito na siya, no? So ganyan na lang ba yan? 3 point? Wala na. So magdadagdag tayo ng 0. Magdadagdag tayo ng 0 kasi significant si 0 dyan, guys. So ito ay magiging 3.0 times 10 raised to ilang beses ka nag-move? Isa, dalawa, tatlo.
So, tatlong beses. Therefore, itong exponent natin is 3. Yung unit is kilogram per cubic meter. So, I hope naintindihan nyo tong significant figures, ano. Kung medyo magulo yung discussion, pwedeng ulit-ulitin nyo to kasi video lecture naman eh. Ang kaibahan lang, ang kagandahan ng video lecture, kapag ka hindi nyo pa siya na-absorb agad-agad, pwede siyang balikan. Or kapag ka hindi po maharap na mag-aral, pwedeng mong aralin to dun sa convenient time mo, no? Okay, I hope na-discuss ko naman na lahat dito sa part 1 ng ating module 1. Ulitin ko itong si unit consistency and conversions, isusulat nyo to sa illustration board, yung pinakamaliit, yung 1/4, kata yun, 1/8 yung tawag doon. Isulat nyo to sa illustration board. First assignment nyo na to, syempre ayusin nyo yung pagkasulat. Dapat naka-engineering lettering yan. Lagyan nyo ng design kung gusto nyo, pero wag nyo namang gawing yung sobrang maraming design. Yung parang dikit, drawingan nyo na lang kung ano yung gusto nyong style ng nyo, magiging cardboard nyo. Cardboard. Pwede nyong lagyan ng tawag dito? Plastic cover kung gusto nyo. Pwede nyo lagyan. So ito lahat to kasama doon. Ano pa yung pina-assignment ko kanina? Ito naman, di naman na to kailangan. So tandaan nyo itong length, mass, and time is the three fundamental units. Itong length, mass, and time. Okay. Ano man na. So yun lang guys. So that's it for this video lecture part 1. See you sa next video lecture natin. Paalam. Bye-bye.